May it be in the barangay halls, the city offices, municipal grounds, public service is very much felt in these spaces. I know this because I have been in your shoes. Naranasan ko kung gaano kabigat ang responsibilidad ng paglilingkod sa tao. Sa kabilang banda, wala ring kapalit ang makita ang magandang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan nang dahil sa tapat nating paglilingkod. So today, as you take your oaths, remember what our people expect from us as their leaders. Nasusukat ang mabuting pamamahala sa mga pagbabagong nararamdaman ng ating mga kababayan sa kanilang araw-araw na buhay. Kapag may sakuna at agad ninyong narirespondehan, doon nagkakaroon ng saysay ang salitang lingkod bayan. Tuwing nakikita nilang may maayos na kalsada, tulay, o silid-aralan, doon natin na ibabalik ang kanilang tiwala. Sa gitna ng lahat na ito, isa sa pinakamahalagang aspeto ng mabuting pamamahala ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat mamamayan na umunlad. At nagsisimula ito sa magandang kalidad ng edukasyon. Alam nating lahat na ng edukasyon ang pundasyon ang pundasyon ng maunlad na komunidad. Kapag may kaalaman ng tao, mas nagiging handa siyang harapin ang hamon sa buhay, makilahok sa lipunan, at mag-ambag sa bayan. Kaya ipagpatuloy natin ang mga magagandang programang nagtataguyod ng edukasyon. Isa sa ating isinusulong ngayon ay ang Early Childhood Care and Development Program. Layunin nito na magtayo ng Childhood Development Center o CDC sa ilalim ng mga lokal na pamahalaan upang hihanda ang mga bata para sa formal na edukasyon. May nakalaang higit 300 milyong pisong pondo para sa fiscal year 2026 kung saan may 264 na milyon ang nakalaan para sa pagtatayo ng pagpapabuti ng mga CDC sa ating bansa. Kaya't hinihingi ko ang inyong suporta sa mga pambansang proyekto at programa natin hindi lang sa edukasyon, kundi sa lahat ng sektor upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So as I have mentioned before, this is what Bagong Pilipinas truly means. It is how we transform our thinking, how we do our work, and how we work together. It is about transforming our economy, our communities, and one decision and one act of service at a time. Mga kasama kong mga lingkod bayan, alam kong hindi madali ang trabaho sa lokal na pamahalaan. Marami ring hamon ang kinakaharap ng ating bansa. Lahat tayo'y dismayado sa mga ulat na katiwalian na nakikita natin sa pamahalaan. Ngunit malinaw ang ating adhikain. Sa bagong Pilipinas, walang puwang ang korupsyon at ang pandaraya. We must take responsibility to eradicate this abhorrent culture of corruption that has poisoned the public trust and has robbed us of a better future. Let us continue to do the work that changes millions of lives. Be testaments that public service can still be honest and hopeful. Kaya't ang ating mga mga sinusulong na sistema ay ibinabalik natin lahat ng kayang gawin ng ating mga local government ay ibibigay na lang ng national government sa local government. Nagsimula ito sa school building. Sinabi natin, mamamahala na sa mga school building, sa rehabilitation, sa repair ng school building, ay ang mga local government. Ngunit hindi ibig sabihin, kailangan din pondohan ng local government. Kailangan popondohan pa rin ng national government. Ngunit, dahil hindi naman kaya, halimbawa ng DepEd, ng DPWH, na gawin lahat, ay aasahan namin yung mga lungsod, yung mga municipality, yung mga probinsya na may kakayahan, ay i-download na lang namin sa inyo. Kayo na ang bahala. At dahil sa gano'n, hanggat kaya ninyo, para makarami tayo. Dahil inaasahan lang natin DepEd, DPWH. Ngayon, meron tayong ginagawang PPP,
para sa school building, para makarami. So may public-private na partnership na gagawin. Eh naiisip ko, sinabi na nga, hindi ba yan na nga yung bagong polisiya, na ang repair and rehabilitation ng mga damaged na school building ay sa local government na. Kaya sabi ko, sige, basta tignan natin, basta kaya nila. Malakas ang loob ko kasi pag local government. Dahil, ibang klase yung pag local government. Pagka gumawa kayo ng kalokohan, nakikita ka agad sa susunod na halalan. yung mayor namin, masyadong maraming kalokohan. Masyadong madursto. Nagpagawa, nakatanggap siya ng gantong milyon na piso. Wala namang itinayo, hindi naman magandang pagkagawa. Yun ang ating, sabi ko, hindi nila pwedeng pagtaguan yan. Kaya't malakas ang loob ko na kahit papano na mga local government executives ay gagawin nila yung tama. Bukod pa dito, nung akala ko na merong rule o batas na nagsasabi na ang national government ay hindi maaring gumastos sa provincial, city, at municipal at barangay road. Hindi ba ganun ang ano natin Ang congressman nababahala sa national road, ang city na babahala doon sa kalsada ng city, etc., hanggang barangay level. Pinag-aralan namin na mabuti. Walang rule na ganito. Pwedeng gumastos ang national government sa lahat ng klaseng kalsada, kahit barangay road. Kaya yung mga sinasabi, mga bypass road, mga farm-to-market road, mga yung mga tourism roads, magbagawa tayo. Kaya na yang gawin ng mga lokal. Kaya kailangan, para makarami ulit tayo, para mapabilis ang trabaho, ay isasama na namin yung mga project na pinapagawa ninyo sa national, kung kaya nang gawin sa local, ganun na lang ang gagawin natin. Dadagdagan na lang ng national yung aming gagawin. At yun ay ulit para makarami tayo. Dahil kung aantayin natin, alam naman natin, kami sa national government, kapag gagawa ng kalsada, yung right of way lagi ang problema. Saan kami tumatakbo para paayusin yung right of way? Sa inyo. Pupunta kami sa mga mayor, pupunta kami sa inyo lahat. Kausapin nyo naman yung may-ari. Ganito, ganyan. Hanap tayo, gawan natin ng ano. O kuminsan, binibili ng local government yung lupa para magamit sa proyekto. Yun ang, kaya nakikita ko, talagang pwede nating i-expand yung ating trabaho na ginagawa at that is part of the national plan. But hindi sufficiently na nagagamit ang local government sa aking palagay. Maraming kakayahan ng local government na hindi nagagamit. Simpleng-simple lang Magpagawa ka ng construction. Pagawa mo sa public works, magkano? Pagawa mo by administration, magkano? Gaano katagal? Walang problema sa procurement, walang problema sa yung right of way na aayos ninyo. Mas mabilis, mas maganda. At ulit, hindi pwedeng makipaglokohan ang local executive. Dahil alam niyo naman, pupuntahan kayo sa bahay ng mga matanda, pakagalit. Ako, governor ako, ginagawa sa akin yun Pinupuntahan ako sa bahay, pinapagalitan ako ng mga ante ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi maganda yan. Ayusin mo yan. But that's yan ang buhay ng local government. Kagaya ng sabi ko, although mahirap matrabaho ang local government, malaki naman ang satisfaction na pag nakita natin yung ating nagawa, nagbago yung buhay ng isang pamilya, nagbago ng buhay ng isang barangay. Yun na lang that is the best reward that we can hope for. And one of the things that I noticed sa pagpunta ko sa pag-inspeksyon, nagulat nga ako, pag-inspeksyon sa yung mga flood control project. Kausap ko, hindi ko kinakausap masyado yung
yung mga national official, yung mga DPWH, yung mga kontratista, hindi ko sila kinakausap. Lagi kong kinakausap yung barangay chairman. Tinatanong ko sa barangay chairman, kailan nag-start tong project to? Sinong gumawa? Kailan natapos? Siyempre, silang nakakaalam. Dahil araw-araw nilang pinupuntahan yun. Araw-araw nila dinadaanan nila yung project o yung walang project. Ano ba? So, nagulat lang ako. Nung kausap ko yung isang chairman sa Bulacan, sabi niya, sir, wala nang approval, wala nang acceptance ngayon. Nagulat ako dahil ng governor ako, hindi namin tatanggapin ang project kung hindi accepted ng local government. Ngunit in the past, I don't know, last administration, tinanggal na yon. Kaya sabi ko, anong ginagawa? Basta darating sila dito. Sabi, may project sila. Hindi nakikipag-usap sa amin, hindi walang koordinasyon sa amin. Basta pupunta sila rito, gagawa sila ng gagawin nila, tapos aalis na lang, tapos na. Tapos makikita mo na lang, ang report sa Public Works, ang report sa amin, completed, bayad na. Alam na yun, nakangiti yung mga iba sa inyo, alam ninyo ito eh. Kaya binabalik ngayon natin, huwag kayong magpalampas ng project na hindi ninyo ina-accept. Puntahan ninyo yung city engineer ninyo, papuntahin ninyo. Yung municipal engineer ninyo, papuntahin ninyo. Kayo mismo, mag-inspeksyon kayo bago nyo pipirmahan yung acceptance. Dahil ang bagong gawain ngayon, sinabi ko sa Public Works, sa DBM, hindi pwedeng bayaran ang project hanggang in-accept ng local government at every level. Sabi nila, may ano rin ang corruption yan. Kasi kung loko yung local executive, sasabihin, hindi ko pipirmahan yan hanggat meron ako. Di ba? O pwede, totoo nga naman. May possibility na ganun. Pero again, I go back to the fact na you have to deal, in local government, you have to deal with the people every single day. At hindi mo kayang bulahin ang tao kapag nandyan yung flood control project na giba-giba, na sira-sira, na hindi tapos. Hindi mo naman masasabi sa report, tapos. Hindi, sir, hindi tapos eh. Kaya't yan ang hinaharap ninyo. And that's the safety valve for me. Kaya't malakas ang loob ko. Sabi ko, as much as possible, yung ginagawa ng national government, para makarami tayo, gamitin natin ang local government. They're just waiting. They're just waiting to help. At saka may capability na yan. Meron naman yung mga ibang city, meron na mga cracking plant, meron na mga asphalt, marami na silang, dami na lang heavy equipment. Kaya na nilang gawin lahat, hindi marami sa trabaho na sinasabi natin. Kaya yung una, yan ang ating gagawin. Gagawin natin, siguro dahil nga sa pagka dumaan talaga ako bilang local executive ng probinsya, nakikita ko talaga kung ano yung mga wasted na opportunities na hindi natin pinagsasamantalahan. The other item that I would like to explain to you is yung the new policy. I think nasabi ko na yata ito noon, pero ay talagang pinapatibay namin ang ginagawa ng RDC ngayon. Because if you know, the original concept ng RDC, di ba meron tayong provincial, meron city development council, etc. hanggang regional development council. So, may barangay development council pa eh, hanggang pataas ng pataas. Yun, ipagsasama-sama, yun ngayon, dati, ang sistema, pinapadala ngayon yan sa NEDA. What was NEDA before? Ngayon, DepDev na. Pinapadala sa NEDA. Yung NEDA ngayon, pag-aaralan kung ano yung plano ng national at yung mga recommendation ng mga RDC. So, yun ang ginagawa, yun ang magiging plano ngayon para sa mga area, para sa buong Pilipinas. That will become the economic plan. Now, nawala yon. Kung ilan sa inyo umupo sa RDC, hindi nakikita naman ninyo, sige, panay ang proposal ninyo, wala namang
wala namang ugnayan dito sa national government. Well, we are returning the function of the RDCs to its original concept. Are not only RDCs, but all the development councils, all the way down to the local government. Because it's very mas madali para makita kung anong rekomendasyon ng mga local development councils. Titignan namin dito sa national, ano yung kasama dito, ano yung kasama doon sa National Development Plan. Tapos, baka meron kaming hindi nakita. Meron sinasabi, gumawa tayo ng bypass road dito. O upgrade natin yung airport dito. O whatever, yung puerto namin, hindi maliit lang masyado, malalim naman, pero maliit masyado yung pantalan. That sort of thing. Those are the things that we need to hear from you. And I do not believe really in the top-down kind of proposal. Kailangan namin marinig kayo. Meron kaming overall plan. Pero the way to achieve to be successful with our overall plan needs the inputs of local government, of the cities, of the municipalities, or even down to the barangay. So that's why this is very important, because it is the coordination now between the national government and the local government. And that is why kailangan na magtutulungan tayo. Magtulungan tayo at ipakita natin na may mga lingkod bayan na tapat, na may kakayahan at tunay na naglilingkod sa bayan. Yan ang kinakailangan niya ng hinahanap ngayon ng taong bayan. Dahil siyempre, kahit papano, nakikita nila maraming katiwalian, maraming hindi magandang mangyayari. Kasi kanino pa sila tatakbo? I'm sure, kahit bago pa nangyari lahat ito, meron mga nagsusumbong na sa inyo. Nagsasabi, boss, meron silang ginawa rito. O, meron daw ditong tulay. Wala namang tulay na ginawa. Meron daw dito na, meron daw dito na bypass road. Ginawa lang mga 200 meters. Dapat 1 na kilometro yan. Yun, all of those things, those we need to hear about. And those we need for you to say, hindi pwede, you go there, hindi pwede. Hindi na pwede, can you imagine itong flood control na nagkagulo-gulo? Can you imagine? Yung mga mayor, yung pag pinupuntahan, dahil pumutok na nga lahat ito. Yung mga local government, mga executive, pinupuntahan yung project, ayaw papasukin ng kontraktor. Yung mayor ng isang LGU, ayaw papasukin doon sa lugar kung saan may dapat na project. Ang hindi nagpapapasok, may contractor, may dala pang pulis. Pambira. Baliktad na ang mundo kapag nangyayari yun. Hindi na talaga dapat yun. Kaya wag kayong, you speak up. Magsalita kayo. Magsabi kayo. Pagka yung totoong-totoo, yung aking hiniling sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga ordinary citizens, kundi kayo na rin. Isumbong ninyo sa Pangulo kung ano man ang nakikita ninyo, ayaw na natin yan, hindi na tayo papayag dyan, gagawin natin ang lahat para matigil na lahat yan. Kaya, magkakibat tayo, we have to work together. We have to be in coordination. We have to continue to strengthen. Dahil walang synergy ang national government at saka local government kung hindi nagko-coordinate, kung hindi nag-uusap, kung hindi nag-uugnayan. Ngunit, kapag naging matibay ang pagsasama ng national at saka local, ay makikita talaga natin, napakalaking bagay. Pagka nagyari yun, ang mathematics doon, hindi 1 plus 1 equals 2, 1 plus 1 equals 5 yun. Yung tinatawag na synergy. So let us work hard to achieve that, and we can do it. We can do it if we work hard, if we work together, and we remain committed to our service to the people. Not to ourselves, not to our party, but to the people.
Kay Mayor Magalong po. Mayor, how confident po kayo sa capabilities ni General Azurin na bilang advisor po? Alam mo, kami ni General Azurin, we worked together way back pa noong 1998. Ano. Nagsama kami sa PAOK-TF under Senator Ping Lacson. We worked together. Kaya ako, kilala ko siya. At sigurado akong equally capable siya. O kaya siguro baka mas magaling pa yan sa akin. No? Kaya huwag kayong mag-alala. Gagawin niya yung kanyang mandate. Pe-perform niya yan. Basta importante, huwag lang siyang i-undermine yung kapasidad niya. At bayaan siyang mag-imbestiga. At sana, huwag siyang pakialaman. No? Huwag siyang pigilan. Kasi ang gusto naman natin dito, malaman natin yung katotohanan. So, ibigay yung otoridad sa kanya. Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin. Pero sino ba pumigil po sa inyo, sir? Alam naman natin kung sino pumigil sa atin. May clue kayo, sir? Meron. Alam ko naman kung sino. Baka may bigyan nyo kami ng clue, sir. Huwag na siguro. Sir, gano'ng katindi Kaya po na yung natin. pumigil sa inyo to the point na kailangan niyo pong mag-resign? Would it have any effect po sa investigation ng ICI? Ay, malaki. Malaki ang epekto. Unang-una, nakita nyo naman, kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message eh. Doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. So, pabayaan na natin yan. Ang importante is we're moving forward at kailangan natin ituloy-tuloy yung mga iniimbestigahan namin kasi sayang na eh. Naka-ready na yung mga yan eh. In fact, siguro just a few days, i-consolidate na lang yung mga ebidensya, pwede na uli mag-file. Napakarami yan eh. Naka-line up lahat yan. Tapos pati yung sistema, meron na framework, meron na kaming database. In just a matter of 2 weeks na itayo natin lahat yun. Kaya it's just a matter of General Azurin, i-improve na lang niya yung ganung sistema. At siguro may mas maganda pa siyang mga framework na gagawin para mas mapadali. Kasi napakarami talaga nito. At kailangan talagang tutukan. At hindi pwedeng, kasi ang ICI, sila eh, nakatutok sila doon sa mga hearings nila eh. So sino nag-iimbestiga sa labas? Diba? Kung walang mag-iimbestiga, ano mangyayari doon sa mga kaso sa labas? Nakatutok sila sa mga high profile na mga investigation na ginagawa nila. So, kailangan talagang may gumagalaw sa labas para maintindihan nila. Doon natin sila mahahabol. Sir, yung pagpigil pa sa iyo, sir, may kaugnayan ba yun sa hindi naka-live stream, closed door, yung investigations ng ICI? Well, alam mo, ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang anomalya yung closed door. Siguro talagang yun lang siguro ang decision nila na talagang ang mga hearing dahil nga we're trying to ferret out truth, ano? At meron sensitibo na mga nire-release at nilalabas na mga informasyon. Siguro naisip ng ICI na closed door. No? Kasi may mga pagkakataon kasi na talagang mga executive privilege eh. Katulad ko, nung nag-testify ako sa Kongreso, di ba, open yung hearing. Pero finally, nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, di ba? Executive session, para masabi ko lahat. Ganon din yung sa ICI. At ako na mismo nagpapatunay sa inyo na maayos yung proceeding dun sa ICI. Maski nasabi natin, closed door, talagang very credible yun. Kasi nag-a-attend ako ng hearing eh. Pag wala kaming lakad ni Sec Vince, nandun ako eh. Nag-a-attend ako. In fact, ako pa nga yung ibang nagsasuggest sila kung sinong iimbitahan. At mayroong pagkakataon pa na inaalam ko muna kung ano yung mga background ng mga imbitahan bago namin talaga isasalang. Sir, Pero Mayor, bakit ba kayo pinigilan? Yung? Bakit ba kayo pinigilan? Siguro pinakamagandang tanongin mo dyan si Yusek Castro. Okay, pero sir, Ano? we wanna hear it. Ako? Bakit ba kayo pinigilan? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin bakit yung kaya ginawa kayo niyo, sir? pinigilan mag-imbestiga. Pati ako nagtataka eh. Baka may Bakit message kayo, sir, nagtataka? na pumigil sa inyo, sir. Ha? Baka may mensahe kayo sa pumigil sa inyo. Ako sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. You know? May tinamaan ako doon. Kaya umaaray. Yun.
Tapos nasa panic panic mode. Kaya biglang nagkaroon ng ganun na klaseng press con na bigla-biglaan, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sec Vince, binastos pa ako, di ba? So, ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun, pambabastos. Pero Kung Mayor, ganyan ang sitwasyon, sir, paano natin malalabanan yung mga corrupt kung pag may nakialam, magre-resign or malilipat na lang ulit or titigil? Paano pong sitwasyon natin? Kaya nga ako nakikiusap dun sa mga may otoridad na wag nilang gawin yung ginawa nila sa akin kay General Azurin. Otherwise, hindi niya mape-perform yung kanyang mandate. Mayor, pero kanina Mayor, po, sir, kung may nag-i-interfere when you were doing your duty, parang do we assure na, what about the other members po of the ICI? Meron din bang nagtatry ng influence sa kanila? I have no personal knowledge kung may pressure sa kanila. Basta ang alam ko, ang pressures nasa akin. sir, you mentioned po kanina na yung ICI internal po investigation nila and kayo po nila Secretary Vince ang nasa labas. And Secretary Vince being the head of DPWH na yung forefront po ng controversy, ano po yung pwedeng gawin para protektahan naman si Secretary na yung mga documents, yung influence sa kanya, hindi rin naman siya yung susunod na magre-resign? Well, sa tingin ko, hindi magre-resign si Sec Vince kasi nakita ko yung dedication at commitment niya. Basta importante, nandyan. Basta importante dyan, nandyan si General June Azurin na sumusuporta sa kanya. Diyan siya kumukuha ng lakas ng loob eh. Katulad sa amin, dalawa kami, mutual. We're taking yung sa aming commitment at yung aming dedication talagang kinukuhanan. Kumbaga, kinukuha ko sa kanya yung lakas ng loob ko, ganun din sa kanya, kinukuha niya yung lakas ng loob niya sa akin. Sir, is the So, nerve mutual. that you said is struck, would it be the same, posible ba na Sec Vince and General Azurin would strike that same nerve? Well, looking at their ability to really probe, pwede rin nilang may struck yung nerve na yon o yung mga nerves na yon. Pwede. Pero sana they should learn their lesson na wag ganun ang gagawin nila wag nilang gagawin yung ginawa nila sa akin, sa kanila. Pwede naman silang ipatawag. Yeah. No, I think, kami, si General June actually has known the President longer than I. Si General June was the first, tama ba ako? First Chief PNP of the President. And I think I take comfort in the President's words na paulit-ulit yan, very consistent siya na sinasabi niya, wag ang sisinuhin dito, wag ang sasantuhin. So, kami ni General June, in the same way nung kami ni Sir Benji, gagawin lang namin yung trabaho namin. No? We were given a job to do and we will do it to the best of our ability. Tingin ko ganun din si Sir June. Yes, I have yet to talk to the President para sa kanyang marching order. And of course, all over naman yung pronouncement ni Presidente na walang sisinuhin eh. So we expect na ganun pa rin ang stand ng ating Presidente. So kung ano man yung makalap namin na mga evidences sa tulong ng lahat ng Pilipino actually. Sa tulong ng lahat ng Pilipino. So pagsamasamahin natin yun para we come up with a stronger case that would lead to the conviction ng lahat ng mga perpetrators. Pero General, how do you plan to deal with that given na kung may interference din, may influence din? Of course, I have to be honest to the President, to the people na and if it will lead for me to also leave and resign, gagawin ko yun kasi after 2 years I will be rejoining government eh. So, ibig sabihin, naka-retire ako ng maayos, alam namang babalik ako para maging walang hiya rin, di ba? So, kaya nga ako babalik to help our country kasi talagang nakakahiya na tayo sa international community. So, kailangan dito, tulong-tulong ito. And we also need yung religious sector para, malay mo, makonsensya yung mga may pray over yung mga may kagagawan nito para umamin na lang sila ng para mapadali yung trabaho natin at yung galit ng taong bayan ay medyo humupa ng konti. Sir, may parating nyo na po ba kay President yung identity nung nakingialam po kay Mayor Magalong? Or alam nyo rin, kilala nyo rin yun? Wala akong alam na gano'n.
To be honest, wala akong na-experience na ganun. But I think, sinabi na naman ni Mayor Benji yan. And ang importante dito is the fight continues. No? The fight continues. Kami ni General Azurin, nandito kami sa loob ng gobyerno. Magsisilbi kami sa abot ng makakaya namin, gagawin namin yung trabaho namin. Pero at the same time, si Mayor Benji, he's still part of government. Mayor siya ng Baguio. Nandiyan ang Mayors for Good Governance na kapartner din natin sa DPWH at sa effort na ito. So tuloy-tuloy yung trabaho. Ang importante dito, yung paulit-ulit sinasabi ng Pangulo, kung sino yung dapat managot, pananagutin natin. Secretary, meron na po bang sumagot dun sa call ninyo sa mga taga-DPWH na mag-expose, umamin, magsalita, magturo? Meron na, pero hindi ko muna masasabi sa inyo ang detalye. Pero meron ng mga lumapit. Secretary, anong info niyo dun sa booth ng AMLAC na i-check na rin yung mga officer property? That's very welcome. Very, very welcome yan. In fact, parang 1,000 plus na, 1,600 ba, na accounts na ang na-freeze. To be honest, I think unprecedented yan. Wala pa nangyari ng ganyan. Kahit nung Napoli scandal, hindi ganyan kadami ang finreeze at hindi ganito kabilis ang na-freeze na mga account. So, magandang step yan, pero sabi ko nga kanina nung na-interview ako at pag-uusapan din namin ngayong hapon, ano ba ang next step sa freezing? Ang next step, pagbawi. At yun ang pag-uusapan namin. Kasi kailangan, hindi lang enough yung may makulong, sabi nga ni Pangulo, kailangan maibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. And ang next step, after na ma-freeze, kailangan mabawi natin yan. Kasi sa pagkakaalam ko, malaki-laki ang na-freeze na assets at madami-dami ang na-freeze na assets ng AMLC. Unprecedented to. So kailangan ngayon, magtulong-tulong, paano natin mababawi yun ng mabilis. Sir, Okay. nakafocus tayo sa parts ng Region 1, Bulacan, and Mindoro sa mga inimbestigan sa flood control. Yung Cagayan, sir, kasama na ba siya? Next na ba siya sa investigation? Hindi nga, alam mo, ang focus natin, widespread ito. No? In fact, pupunta nga kami sa Region 8 ni General Azurin sa Friday. Pupunta kami ng Biliran kasi may reports doon. At since nandun na rin kami, pupunta na rin kami sa ibang parts ng Region 8. No? So, all over to. Ang daming reports na nakukuha namin. Yung ang nagsishare kami ni Mayor Benji, ang dami na nun, nationwide yun. So we will go, north to south, ika nga. Sir, kung sa facility niyo sa Cagayan, di ba yung Hindi, pupunta ako sa Cagayan bukas dahil dun sa, alam mo naman, hindi lang naman ang trabaho natin magpa-imbestiga at saka magpakulong. Trabaho din natin mag-ayos ng mga nasisirang mga tulay. So, yung nasirang tulay sa Alcala, kailangan natin puntahan bukas kasi kawawa yung mga kababayan natin sa Cagayan dahil sa nasirang tulay na yun. Sir, for clarity lang walang kinalaman sa mga substandard yung bumagsak na tulay. Iba yung problema doon. Hindi ko pa masasabi yon. So, ina-assess pa lang. Kagabing-kagabi, nagpadala na ako. They were there this morning, yung mga engineer. Magagaman ko ngayong araw at bukas kung ano ba talaga ang naging cause. Sir, initially may feedback na yung district engineer doon. Ano na ang progress nila sa May initial feedback pero hindi enough sa akin yung feedback ng district engineer. Kaya nagpadala ako ng mga engineers from the central office para i-assess talaga ano nangyari. Bukas magagaman natin. Do we know, Sec, when was it last maintained? Or parang Inaagam ko pa ngayon. Parang hindi pa nila mahanap kung kailan last retrofit. So, yun, isang problema yun. No? So, kailangan imbestigahan ko din yun. Sir, in terms of the strategy dun sa investigation ng flood control, may group po kasi na nag-suggest na baka pwedeng parang representative sampling, parang gano'n. So, we don't have to literally go to every project to save time. Well, unang-una, kailangan prioritization dito. No? Kasi, ang dami talaga Libo-libong proyekto to. No? So, yun ang pag-usapan namin ni General Azurin tsaka ni Sir Benji. Pero, yung representative sampling, hindi pwedeng ganon. Kasi, bawat kaso kailangan may ebidensya. No? Hindi ka pa pwedeng mag-file ng kaso base sa ibang mga proyekto na nasample mo. Hindi pwede yun. Kaso to Hindi to basta-basta lang. No? Kailangan, sabi nga ng Pangulo, kaso to, hindi basta-basta, kailangan conviction ang goal. Hindi lang mag-file ng kaso. Ang goal is conviction. Sir, what is the reasonable timeline? Siguro sa conservative and worst case scenario ninyo dito, considering na binabanggit ninyo bago, libo yung bilang ng mga kaso, and
one of the things na pag-usapan ninyo dito sa meeting na ito is how to Speed it build up. the system to Speed it up. What's the rate? Hindi pa namin masasagot ngayon. Kailangan, because we also have to coordinate with ICI. So, kararating lang ni General June kagabi, magmi-meeting na kami agad-agad ngayon. This week din, kakusapin namin yung ICI. So, give us some time to just set this system up. Sir, kayo, Okay. meron po ba kayo parang off the top of your head lang na proposed strategy to para thorough yung investigation but still time-bound? Unang-una, itutuloy ko yung coordination na ginawa ni Mayor Benji sa PNP at saka sa AFP kasi kailangan natin ng maraming mga investigador, kailangan natin ng maraming mga lawyers, volunteer and mga engineers na sila yung magse-certify kung substandard yung mga projects or goes, di ba? So from there, the more na mabigyan tayo ng mas maraming personnel ng PNP and AFP, mapapabilis yung investigation at saka yung filing ng mga cases. So, pwede silang gumalaw, sir, even without... Yes, yes. Oo. Okay, thank you guys. Thank you. Ano lang po yung final nating may na-determine na ba tayong plan or will there be more turnover meetings? Marami pang mga meetings na gagawin para at least for the meantime siguro si General Asurin muna will now organize yung kanyang team and na-brief ko na rin naman siya. So there will be more meetings para at least yung mga detalye pati na rin yung mga talagang actual na mga data, information na kailangan niya ma-turn over ko ng maayos. Sir, ano ang first few steps natin, first few actions natin as... Ang first step natin, siyempre gusto mo muna makausap si Presidente for his marching orders and guidance. And then I will also brief him kung paano i-organize yung team para yung continuity, hindi yung we start from zero but yung continuity kung ano yung naiwanan ni Mayor Magalong. And then we have to coordinate with the PNP ulit at saka sa AFP for them to help yung ICI for the Simula pa po pala nung na-appoint kayo, sir, hindi niyo pa nakausap in person about this? Hindi pa kasi I just arrived last night eh. Oo nga. I just arrived last night. So, bago ko siya kausapin, kinausap ko muna si Secretary Vince kung ano yung latest na update sa mga natapos na nila. So, Pero sir, nung in-appoint niya kayo, parang ano ba yun? Via phone call lang kayo nakapag-usap? Paano ba niya binalita sa inyo? I was called by Secretary Vince Dizon na ako. So sabi ko nga is I have yet to see my appointment and then yun nga kausapin ko rin si Presidente. Okay. Sir, other than PNP, AFP, mayroon pa po ba kayong other reinforcements, people that you'll bring in Of to course, help you? we need mga lawyers, volunteers siguro kung po pwede. Ganoon din mga certified engineers para sila kasi magse-certify kung ano yung mga projects na lalo na yung mga substandard. Kasi yung GOS is GOS talaga eh, di ba? So, kailangan natin ng maraming mga engineers. Of course, we also need yung mga volunteers, mga media, na lahat ng pwedeng makatulong for the evidences na ano. Kasi lahat dito is dapat may ebidensya tayo if we file cases against dun sa mga suspects. Napangalanan naman na yung iba eh. But we need to gather and collect evidences to substantiate yung mga pronouncement ng mga statements na binitawan sa mga investigations sa Senate, sa Congress. So, until siguro po yun yung mga administrative stuff, getting volunteers, forming a team, mga how long po kaya yun and how soon can we get the ground running? Within this week, I have to see the Chief PNP, I have to see the Chief of Staff. Of course, I have to coordinate din kay Secretary ng SND and even sa SILG
para nang sa ganon is we get clearance from them tungkol sa mga kukunin natin ng mga tao. Sir, yung pag-inspect ng, di ba, we're going to, parang kumbaga multipliers natin yung mga PNP, they can also inspect projects, ganyan. Parang paano natin i-delegate yun sa kanila na in terms of, syempre yung expertise din, ano ba ang substandard? As of now, siyempre ang DPWH pinapagawa nga natin. Ano ba yung mga requirements pag nag-inspect yung ano, para yung mga PNP, NAFP na pupunta sa area, alam nila kung ano yung mga hahanapin, alam nila kung ano yung mga yung location, especially yung location ng mga projects. I'm sure may file naman ang DPWH dyan. So from there, we either inspect ni Secretary Vince yung mga site, or kung enough naman na siguro yung mga reports ng mga PNP units and AFP units, so we can directly file or ask them to file the case. Sir, how would you make sure na, kasi kung hihingi kayo ng, well, what we can call technically force multipliers na AFP and PNP personnel, how do we make sure na consistent or may cohesion yung investigation, or at least yung quality ng investigation that they would produce when they go to the sites? Yun nga, kailangan meron silang template na sinusunod, ano. May checklist. May checklist sila na sinusunod. Parang sa ganun, isa yung method or mga reports na gagawin nila para mas mapadali yung pag-imbestiga natin. Sir, about timeline po. Yan is sabi nga ni kanina ni Secretary Vince, because napakarami ng mga imbestigahan na mga projects. So we have yet to determine yung timeline, but initially ang gagawin natin diyan is we focus muna sa flood control, ano, kasi yun yung issue. And then sa flood control, we need to identify ano ba yung GOS, ano ba yung substandard, and then we go siguro by years, di ba? Kasi base dun sa mga narinig ko sa mga earlier reports, kasi 10 years yung yung span, di ba? So ang gagawin natin diyan is ano yung immediate, yung current, and then after the current, saka tayo mag-backtrack.